Kabanata 816. Tama. Nakakatakot ang ganitong uri ng martial techniques. Talaga bang nasa level 7 agility realm lang siya? Kung sasabihin ng isa na ang mga disipulong nasa kalagitnaan ng pag-akyat sa espiritu na natalo ni Zephyr sa daan ay hindi gaanong nagulat, kung gayon sila ngayon ay lubos na nagulat. Tila nagmula sa langit ang kapangyarihang ito, at ito ay lubhang malupit. Hindi pa talaga siya nakakarating sa estado ng white heat, pero sapat na ang kanyang pagganap para mapahiya ang isang ordinaryong kalahating hakbang patungo sa espiritu. Bumantong hininga ang isang alagad. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling talunin ang isang spiritual martial body. Malaki pa rin ang agwat sa pagitan ni Zephyr at ng kanyang kalaban. Malinaw na kahit na nagulat ang lahat sa ipinakitang lakas sa pakikipaglaban ni Zephyr, hindi siya nabigla, lalo na't siya ang maalamat na spiritual martial body. Totoo nga, bahagyang nanginag ang mukha ni Yun Tianjing nang harapin niya ang atake ni Zephyr. Gayunpaman, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng isang malamig na ngiti. Hinahanap mo ang kamatayan. Muli niyang ikanaway ang kanyang kamay. Boom! Sandaling umihip ang hangin at nagkubli ang mga ulap. Walang katapusang pulmonya ang naipon sa kanyang palad. Ganito katikot ang isang spiritual martial body. Ang nakakatakot na vital chi na nananatili sa hangin ay sapat na upang lumikha ng maraming eksperto. Malamang na ang sinumang kalahating hakbang patungo sa spirit disciple na gustong tiisin ito ay tiyak na sesabog. Gayunpaman, bilang isang spiritual martial body, hindi nakaramdam si Yun Tianjing ng kahit kaunting pagkailang. Sa kabaligtaran, ang kanyang aura ay ilang beses na mas malakas. Boom! Kasabay ng isang pagsabog na nakakapangilabot sa lupa. Ang walang katapusang enerhiya ay direktang umihip pababa na parang isang matalas na talam. Ang malaking bakas ng kamay na nabuo ng Zephyr Spirit Breaking Sword Palm ay direktang nadurog sa hindi mabilang na piraso. Kumatok. Kahit na pambihira si Zephyr, hindi niya maiwasang umatras ng ilang hakbang. Gaya ng inaasahan sa maalamat na spiritual martial body. Ang walang katapusang supply ng mahalagang enerhiya ay naging dahilan upang bahagyang magbago ang ekspresyon ni Zephyr. Mamatay. Ang kanyang momentum ay parang bahaghari. Hindi tumigil ang pag-atake ni Yun Tianjing. Isang maringal na aura ang nagsimulang lumabas mula sa kanyang katawan habang nanginginig ang kawalan. Pagkatapos, isang sinaunang aparisyon, multo ang lumitaw sa kalangitan. Para itong isang banal na ilog o isang banal na talon. Gayunpaman, dala nito ang lahat ng uri ng intensyong pumatay, at walang katapusang liwanag habang ito ay sumusulpot. Ito ba ang lakas ng pakikipaglaban ng spiritual martial body? Hindi ginamit ng Yun Tianjing na ito ang buong lakas niya sa labanan habang nasa daan. Tama, malamang wala pang 50% ng lakas ang nagamit ng lalaking ito sa daan. Sa harap ng nakakatakot na atake ni Yun Tianjing, nagsimulang sumigaw ang lahat. Nasa alanganin ang batang ito. Sabi ni Dewey Hobbs ng The Boundless Academy nang may maputlang mukha. Sa tabi niya, walang ekspresyon si Maxim Callahan, parang hindi siya nag-aalala o masaya. Para siyang isang piraso ng kahoy. Gayunpaman, kung titingnan mong mabuti, makikita mong bahagyang nakakunot ang mga kilay ni Maxim Callahan sa oras na ito. Bagamat hindi naman gaanong nagbago, bihira lang para sa kanya, na palaging walang ekspresyon, na sumimangot. Malinaw na si Maxim Callahan sa oras na ito ay hindi kasing kalmado ng tila. Kahit na isa itong spiritual martial body, hindi ba't nakakatakot ito? Sa sobrang lakas ng vital energy, kapag sumabog ito, kahit ang isang spirit level expert ay maaaring hindi ito makayanan. Tapos na si Zephyr. Kapag tinamaan talaga siya, siguradong madudurog siya ng pira-piraso. Mas mabuting hayaan na lang siyang magmakaawa. Huli na para galitin si Yun Tianjing ngayon. Medyo marami ang natuwa sa kanyang kasawian. Kabanata 817. Ikasyam na langit ng espiritu, martial arts. Sa wakas, habang patuloy na tumitindi at bumubuti ang momentum. Ang boses ni Yun Tianjing ay kasing lamig na ng isang yelong patuloy na nagyayelo. Boom!
Nagbago ang kulay ng mundo. Sa ibabaw ng kawalan, ang aparisyon, multo, tulad ng isang arkeano na banal na ilog, ay mabilis na nanginig at naging diwa. Mabilis nitong pinigilan ang katawan ni Zephyr. Gumuho ang langit at lupa, at hindi mabilang na mga bitek ang nagsimulang lumitaw sa investiture stage. Maging ang monolith sa void ay nanginginig, at mayroong isang mahinang tunog. Isang sinauna at nakakatakot na aura ang mabilis na pumuno sa hangin. Ang siyam na langit, isang sinaunang termino, ay kumakatawan sa isang uri ng kapangyarihan at kabanalan. Mayroong hindi maipaliwanag na sinaunang aura sa aparisyon, multo ng banal na ilog. Sa pangalang siyam na langit, makikita kung gaano kalakas ang siyam na langit ng espiritual na martial arts na ito. Ito talaga ang ikasyam na langit ng espiritu martial arts. Sinasabing ito ay isang sinaunang kakaibang teknik. Nasa pagitan nito ng focus at martial techniques, at kayang supulan ang lahat ng nasa daanan nito gamit ang mapanirang kapangyarihan. Kapag pinakawalan na ito, para itong dagat, na bumababa mula sa langit at sinisira ang lahat ng nabubuhay na bagay. Narinig ko na rin iyan. Hindi ko inaasahan na kaya pala ni Yun Tianjing na magsanay ng ganito kakakaibang kasanayan. Ang ganitong uri ng kakaibang kasanayan ay lubhang mahirap para sa pagkonsumo ng numa, ngunit para sa isang spiritual martial body, kasing dali lang ito ng pagkain at pag-inom ng tubig. Walang magiging problema. Klang. Naikuyom ni Zephyr ang kanyang kamao, ngunit parang tunog ito ng pagkikiskisan ng metal. Tumayo siya doon. Nanatiling kalmado ang mukha niya na parang tubig. Sa harap ng dagandong ng banal na ilog sa kawalan, hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng pag-iwas. Baliw na siguro ang batang ito. Natigilan ang lahat nang makita si Zephyr na nakatayo roon nang hindi umiiwas. Paano kung isa itong spiritual martial body? Mas mainam lang talaga ang kakayahan nito. Kung wala ang puso ng isang eksperto, puso ng pag-unlad, o pusong matatag para basagin ang lahat ng mapanganib na gapos. Lahat ay wala lang. Umukit ang mga sulok ng kanyang bibig at nagdulot ng isang malamig na ngiti habang sumisigaw siya sa malalim na boses. Boom! Isang kamao ang nagpadurog sa langit at lupa dahil sa focus. Hindi siya matatalo. Sa isang iglap, nasakop nito ang isang lugar na 10,000 metro. Ito ba ang kamao ni Focus? Ang lalaking ito ay mahusay talaga sa isang napakalakas na fist focus. Anong klaseng fist focus ito? Habang nakatingin kay Zephyr, maraming disipulo na hindi gaanong nakakaalam tungkol kay Zephyr ang hindi napigil ang mapasigaw. Ang kamaong focus na ito ay walang katapusan, parang isang sinaunang kapangyarihan ng mahika, at mas katulad pa ng malawak na kalangitan. Sa oras na ito, nang hamupa ito, lahat ng bagay sa paligid nito ay nanginig ng malakas. Buksan. Dahan-dahan niyang iwinawagayway ang kanyang kamao. Umuungol. Isang hindi mapigil ang ungol ng dragon ang sumabog. Ang katawan ni Zephyr ay puno ng walang katapusang kapangyarihan ng dragon. Bagamat hindi pa ito lubusang nailalabas, ang umaapaw na kapangyarihan ay nakapagparamdam na sa lahat ng nakakatakot nitong kapangyarihan. Anong klaseng pagbabago-bago ito? Nahihilo na talaga ako. Ako rin. Nagsisimula ng manginig ang enerhiya at dugo ko. Boom! Hindi pinansin ni Zephyr ang sigawan ng mga tao. Walang katapusang enerhiya ng dugo ang pumailan lang mula sa kanyang katawan na parang dagat ng dugo. Sa kanyang katawan, patuloy na inilalabas ng siyam na kaliskis ng dragon ang kanilang kapangyarihan. Siyam na kaliskis ng dragon ay siyam na beses na mas malakas kaysa dati. Sa sandaling ito, masasabing mayroon siyang kooperasyon ng siyam na papat. Ibinuhos niya ang kanyang kapangyarihan dito at sumuntok palabas. Tila mabagal ang suntok na ito, ngunit sa totoo lang ay mabagal ito. Sa sandaling ito, tila nagtutulak si Zephyr ng isang malakas na pagkalabog. Habang pinapagana niya ito, malinaw na nakita ang mga bitek at lamat sa nakapalibot na espasyo. Nagbuo pa ito ng malalim na marka. Boom! Ang malaking bakas ng kamao ay tuluyang pinakawalan. Itinapon niya ito sa banal na ilog sa kawalan. Kabanata 818.
Rumble. Sa sandaling ito, tila pinagsakluban ng tali ang langit at lupa. Malakas na nagbanggaan ang dalawang enerhiya. Naulit ang langit at lupa, at nawalan ng kinang ang Su at ang buwan. Ang buong investiture stage ay napuno ng mga nakakagulat na pagsabog. Maging ang mga disipulo sa ibaba ng half-step to spirit ay napaatras. May pagsabog ng kulog sa kanilang mga tainga, na nagpayanig sa kanilang mga tainga. Nabaligtad ang kanilang dugo at enerhiya, at halos dumura sila ng dugo. Sa yugto ng pagtatalaga, isang walang katapusang bilang ng mga sira at punit na marka ang lumitaw. Ang pagbangga sa pagitan ng dalawang enerhiya ay direktang lumikha ng isang walang katapusang bagyo. Sa isang iglap, ang dalawang figure ay natabunan na ng bagyong ito. Ito ba ang lakas ng isang spiritual martial body? Habang nakatingin sa kakilakilabot na bagyo, nakaramdam sila ng walang katapusang pressure. Sandali, lahat ng mga disipulo ay nagsimulang magbuntong hininga dahil sa takot at pagkabigla sa kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, mamamatay na talaga ang Zephyr na yan. Sa kahangahangang numa na yan, kahit ang isang eksperto sa kalahating hakbang patungo sa espiritu ay masisira agad. Tama. Nakatakdang mapahamak si Zephyr, pero sayang naman. Kung mananatili siyang tahimik, walang hanggan ang mga magiging tagumpay niya sa hinaharap. Nasa level 7 agility realm pa lang siya. Humph, mas mayabang pa siya kaysa kay Yun Tianjing. Hindi lang niya gustong labanan si Yun Tianjing, gusto rin niyang patayin si Duan Kongchen ng Great Yan Sect. Gaano kabaliw at cart ang mga salita niya. Kaya naman, kahit mamatay pa ang batang ito, papatayin pa rin siya ng kay-abangan niya. Sa harap ng walang katapusang bagyo at aura ng pagkawasak, marahas itong pinakawalan. Sa sandaling ito, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng siyam na disipulong nasa antas hari. Ang husay sa pakikipaglaban ni Yun Tianjing ay nakapagdulot na sa kanila ng takot. Ang ganitong uri ng husay sa pakikipaglaban ay tiyak na higit pa sa isang ordinaryong half-step spirit disciple. Kahit na sila ay mga disipulo sa antas ng hari, nararamdaman nila na malinaw na maaaring magbanta si Yun Tianjing sa kanilang katayuan sa labanang ito. Napakasama ng magkapatid na demonyo. Hindi maiwasan ng isang disipulo sa antas ng hari na tumingin sa disipulo sa antas ng emperador na ang mataas na antas ay mas mababa pa. Malinaw na nakatingin siya kay Yun Tianjing, isa sa siyam na dakilang disipulo sa antas ng emperador. Sa oras na ito, malamig ang mga mata ni Yun Tianjing at kalmado ang kanyang mukha, na parang wala siyang pakialam sa lahat ng bagay dito. Tila hindi siya interesado sa labanan dito. Hindi alam kung dahil ba sa masyadong mababa ang antas ng labanang ito o dahil lubos ang tiwala niya sa kanyang nakababatang kapatid, ngunit di nagtagal, gumalaw ang mukha ni Yun Tianjing. Kumislap ang kanyang mga mata at tumagos sa kawalan. Ano yun? Kasabay nito, may nakitang mali ang ilang disipulo sa yugto ng pagtatalaga. Isang figure ang mabilis na lumipad paatras. Hindi ito isang ordinaryong paglipad pabaliktad, kundi isang malakas na paglipad. Iyan ay Yun Tianjing. Napalipad ba si Yun Tianjing? Paano ito posible? Napakalinaw ng sitwasyon ng labanan ngayon kaya't malapit ng talunin ni Yun Tianjing si Zephyr sa isang matinis na kanta habang naglalakbay. Narating na niya ang ikasyam na langit ng espiritual na martial arts gamit ang isang kamay, na sapat na para gulatin ang lahat ng direksyon. Kahit ang disipulo na kalahating hakbang lang patungo sa espiritu ay kinailangang umatras. Ngunit bakit pinalipad si Yun Tianjing sa oras na ito? Boom! Isa pang alon ng enerhiya ang kumulo. Unti-unting lumitaw ang isa pang figure. Kumaway at sumayaw ng ligaw ang itim na kasuotan pang digma. Isang payat na figure ang nakatayo sa void at buong pagmamalaking lumabas. Para bang walang makakadaan sa kinaroroonan niya. Sino pa kaya ito bukod kay Zephyr? Kabanata 819. Zephyr. Talagang pinalipad nitong si Yun Tianjing. Diyos ko, salungat ito sa langit. Hindi lamang ang mga disipulo kundi pati na rin ang iba pang mga elder ng The Academy ang nagsimulang magpahayag ng kanilang mga tinig. Sobrang nakakaloka.
Sa sobrang gulat niya ay hindi siya makapaniwala, para bang nananaginip at nakakakita lang siya ng isang panaginip. Maging si Duan Kung Chen, na nasa kabilang panig, ay may matamlay na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa totoo lang, kahit harapin niya ang galaw na ito ni Yun Tianjing, napakahirap para sa kanya na labanan. Hindi lamang lumaban si Zephyr, kundi lumaban din. Hindi talaga ito kayang isipin. Bang! Malakas na natapakan ni Yun Tianjing ang lupa, na nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay malungkot na parang tutulo na ng tubig. Ang kanyang mukha ay baluktot, at ang kanyang dating arrogant na mukha ay ngayon ay baluktot at napalitan ng kabaliwan. Ngayon lang, ang puwersa ng kamao ni Zephyr ay sumabog ng isang walang kapantay na kakilakilabot na puwersa. Ang puwersa ay masyadong malakas. Ang kamao ay parang isang bundok, patuloy na nagbabanggaan, at ang lakas ay patuloy na tumataas. Ang kanyang ninth heaven of spiritual martial arts ay nabasag, at ang kanyang katawan ay lumipad. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Isa siyang makapangyarihang spiritual martial body, isang pambihirang spiritual martial body, at isang eksperto sa kalahating hakbang patungo sa espiritu. Paano siya matatalo ng isang walang kwentang tao sa level 7 agility realm? Paano niya masisira ang kanyang galaw? Paanong hindi siya kamumuhian ni Yun Tianjing? Paano siyang hindi magagalit? Zephyr. Zephyr. Umalangaw sa kanyang mga tainga ang mga sunod-sunod na bulalas at diskusyon. Sandali, hindi napigilan ni Yun Tianjing ang mapaungol ng galit. Kahihiyan. Isang walang katulad na kahihiyan. Isa siyang mataas at makapangyarihang figure, ang tagapagmana ng espiritual na katawang panglaban na bihirang makita sa loob ng 1,000 taon. Mayroon din siyang makapangyarihang nakatatandang kapatid na tulad ni Yun Tianjing bilang kanyang suporta. Hindi pa siya napahiya ng ganito. Ang kanyang puso ay baluktot ng sukdulan, at ang kanyang pagpatay ay malinaw na nabunyag. Zephyr. Hinahanap mo ang kamatayan. Tiyak na hinahanap mo ang kamatayan. Ngayon, kahit sino pa man iyon, kahit anong mangyari, hindi mo ako mapipigilan sa pagpatay sa iyo. Ang boses niya ay parang sumpa ng mga Diyos ng Diablo sa Nine Serenities, na tumatagos sa lahat ng bagay ng may nagyayelong aura. Emph. Sa harap ng sumpa ng kabilang panig, sa sandaling ito, hindi mapigilan ng Academy Master ng The Boundless Academy na si Yuanzi ang pagsinghot ng malamig. Masyadong mapangahas ang mga sinabi ni Yun Tianjing. Wala siyang pakialam sa The Boundless Academy. Ha. Kuya Yuanzi, huwag mo akong sisihin. Sanay lang ang batang ito sa pagiging mapangahas. Ang nagbibiro ay ang Academy Master ng Bright Gold Sect, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang roba. Gayunpaman, ang kanyang tono ay napakamapagkumbaba, at hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng paghingi ng tawad. Medyo malungkot ang mukha ni Yuanzi, at medyo hindi siya nasiyahan sa mga sinabi ng Academy Master ng Bright Gold Sect. Ngayon, dapat kang mamatay. Muling bumagsak ang mga salita ni Yun Tianjing. Sa sumunod na sandali, isang bagay ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay isang tansong cetro na naglalabas ng isang sinaunang aura. Sa paglitaw ng cetro. Sa isang iglap, isang napakalaking aura ang mabilis na lumabas mula sa larangan ng digmaan at kumalat sa bawat sulok. Umuungol. Para bang isang sinaunang dagandong ang ipinapadala mula sa kaibuturan ng sansinukob. Kabanata 820. Habang umaalingaw-ngaw ang dagandong. Biglang nagbago ng matindi ang langit at lupa. Isang malakas na hangin ang umihip, at ang kidlat ay sumayaw ng ligaw. Isang mapangwasak na momentum ang sumugod. Ang dumadagandong na enerhiyang kapangyarihan ay parang isang baha, pinipigilan at pinakakawalan ang lahat, ginagawa ang kawalan na parang bumalik ito sa panahon ng Boresh Desolate. Ano yun? Nang makita ng lahat ang cetro, biglang naging hindi gumagalaw ang kanilang mga ekspresyon. Ang cetro na ito ay may taglay na kulay tansong kariktan. Hindi mabilang na mahiwagang mga halo ang natipon dito, patuloy na lumulunok at umuunlad, malalim at sukdulan.
Hindi mabilang na sinaunang tekstura ang inukit dito. Tila dumaan ang mga tekstura sa maraming taon ng alitan at naging malabo, ngunit hindi pa rin ito natatakpan ang malakas na pagbabago-bago. Dumagundong ang mga alon, walang kapantay sa buong kasaysayan. Kumalat agad ang tansong liwanag. Soberanong Setro. Marahas na ng inag ang mukha ng isang Academy Master at ang kanyang boses ay lubhang seryoso. Ito ang Setro ng Soberano. Ang bagay na ito ay talagang lumitaw sa mga kamay ni Yun Tianjing. Nagsalita ang isa pang master ng akademya habang nakatingin sa Setro. Soberanong Setro. Ang mga disipulo ng Supreme Peak ay mukhang mausisa, at maging siyang ay hindi napigil ang bamulong sa kanyang sarili. Ito na nga to. Junior Brother Kan, nasa gulo ka na ngayon. Nang marinig niya ang mga boses ng mga masters at matataas na opisyal ng akademya, hindi maiwasan ni Amber na magmukhang seryoso. Alam mo ba ang tungkol sa Setro na ito? Hindi napigil ang magtanong sina Vermeer at ang iba pa. Masasabing maraming alam si Amber. Oo, may alam akong ilang impormasyon tungkol sa Setro. Tumango si Amber at saka muling nagsalita. Ang Ethereal Land, maging ito man ay ang sinaunang banal na sandata o ang walang kapantay na makapangyarihan na mahabang talam, lahat sila ay nahahati sa iba't ibang grado. Mula mababa hanggang mataas, ang mga ito ay nahahati sa puti, asul, pula, at ang pinakamataas na antas ng lilang banal na artifact at ang maalamat na puting pilak na antas ng epiko. Ang mga sandata ng bawat kulay ay nahahati sa mas mababang grado, gitnang grado, itaas na grado, at bihirang pinakamataas na grado. Ang Sovereign Scepter na ito ay lumampas na sa pulang antas, ngunit hindi pa ito umaabot sa antas na Purple Divine Artifact. Masasabing sa pagitan ng dalawa, ito ay tinatawag na Secondary Divine Artifact. Sa pagpapakilala ni Amber, naging seryoso ang mukha ng lahat. Ang banal na artipakto ay isang sinaunang bagay. Masasabing ito ay isang alamat ng lupain ng mga ethereal. Bihira itong lumitaw noong unang panahon. Gayunpaman, noong panahon ng mga prehistoriko o maging noong panahon ng sinaunang mga Draconico, maraming chismis tungkol sa banal na artipakto. Kahit na ang Sovereign Scepter na ito ay hindi isang divine artifact, at ang kapangyarihan nito ay maaaring 1,000 bahagi lamang ng isang divine artifact, sapat na ito para isipin ang kapangyarihan ng divine artifact. May chismis na ang Sovereign Scepter na ito ay pagmamay-ari rin ng isang bihirang eksperto sa spiritual martial body. Ang lakas ng kabilang partido ay nalampasan na ang spirit realm at nakapasok na sa mas mataas na antas. Sa tulong ng Sovereign Scepter na ito, kapag ginamit ito ng isang martial practitioner ng spiritual martial body, madaragdagan nito ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ng hindi bababa sa 2 beses. 2 beses. Ang bilang na ito ay sapat na para yanijin ang kalangitan. Huwag maliitin ang dobleng lakas na ito sa pakikipaglaban, lalo na para sa isang ekspertong tulad ni Yun Tianjing. Ang dobleng lakas na ito sa pakikipaglaban ay sapat na upang ang kanyang lakas ay maging walang hanggan na maihahambing sa isang eksperto sa antas ng espiritu. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay si Junior Brother Kan. Lahat ng mga disipulo ng Supreme Peak ay mukhang kakilakilabot. Nasa kalagitnaan na siya ng antas ng espiritu, pero gumagamit pa rin siya ng napakalakas na sandata tulad ng Divine Tool. Malinaw na binyo-bully niya ang iba. Hindi kaya siya nandadaya.